Umabot na sa 250 tao ang nahuling lumalabag sa ipinatutupad na gun ban ng COMELEC ngayong election period. Karamihan sa mga ito ay mga sibilyan habang may mangilang-ilang alagad ng batas na nahulihang may bitbit na armas kahit pa off-duty. Ang ulat mula kay Waywaya Makalma. Umabot na sa 250 katao ang nahuli ng Philippine National Police mula nang ipatupad nila ang gun ban sa bansa. Ayon sa pinakahuling datos ng PNP, 238 dito ay mga sibilyan na kanilang nahuli. 2 pulis, 3 naman mula sa opisyal ng gobyerno na inuluklok ng bayan. 3 mula sa hanay ng BJMP, 2 security guard, 1 CAFGO, 1 sa ibang law enforcement agency at 1 foreign national. Kinilala naman ang 2 pulis na sina PO1 Marvin Granada at PO1 Michael Sean Tabarango na parehong nakatalaga sa Regional Personal Holding and Accounting Unit o PIHAW sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Habang 154 naman ang nakumpiskang mga baril ng PNP. 734 naman ang mga deadly weapons ang nakumpiska ng mga otoridad. 7 rito ay mga replikang armas, 9 na granada, higit 700 ang mga ammunitions at 1 explosive. Ayon kay Police Chief Superintendent Wilben Mayor, ang mga nahuli ay sa kanilang isinagawang checkpoint sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang pinakabagong datos na ilabas ng PNP na kung saan January 10 nila sinimulan ipatupad ang gun ban dahil na din sa nalalapit na halalan. Pero ito ay magtatagal lamang hanggang June 8, ilang linggo bago matapos ang eleksyon. Kasi ang nire-restrict dito is the carrying of firearm. Ngayon kung nakasibilyang ka, pulis ka, nasa labas ka, may dala kang baril, there is something wrong with you in the observance of the law. Kaya naman muling pinaalala ng liderato ng pulisya na kahit sino man o maging law enforcement o sundalo ay hindi maaari magdala ng baril, lalo't hindi sila naka-duty. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Makalma.